Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Hello, good morning. Kagigising ko lang, kabubukas ko lang ng TV. Ito yung bumungad sa akin. Isang balita ng News Everywhere Channel 5 Philippines. Ang tanimbala ay bumabalik na naman sa airport na iya. Mayroon di umano, isang family na bibiyaheng Vietnam ay nahulihan di umano ng bala na naman sa bag. Ito'y hindi nakita sa unang x-ray. At doon sa panghuli yata nakitaan daw, which is hindi naman sila sinita nung nakita, hinabol lang daw sila ng security officer na sinabing may bala daw sa bag nila. So ibig sabihin bumabalik na naman ang negosyo ng mga officer dyan sa NAIA Terminal Airport. Putang nakagigil to. Kasi nakakatakot umuwi. Grabe no, ginawa na nilang negosyo to dati. Nagiging kalakaran na nila dati to nung si Duterte pa ang presidente, pero lahat ng mga gumagawa nito nung panahon ni Duterte naparusahan. So, kayong mga uuwi ng Pilipinas, kung saan man kayong panig ng mundo na uuwi ng Pilipinas, mag-ingat kayo dahil mukhang bumabalik na naman ang tanimbala dun sa NAIA Terminal Airport. Nako po. Kagigil, no? Umagang umaga, kagigising ko lang. Ito yung napanood ko sa balita. Nakakatakot to kasi nangyari na dati ito eh. Ang daming nabiktima nito, ng mga tanimbala na ito. Hindi lang Pilipino, pati mga foreigner na nagbabakasyon sa Pilipinas, nabibiktima din ito. So, ang tindi nito, grabe, nakakatakot. Dapat mananawagan na rin tayo sa mga uuwi ng Pilipinas. Kung saan man kayong panig ng mundo, uuwi kayo ng Pilipinas, mag-iingat po kayo. Dahil mukhang gumagana na naman yung tanimbala dun sa NAIA Terminal Airport. Di umano, according dito sa News 5 balita ng Philippines TV. Grabe no? Hindi lang naman Pilipino ang binibiktima nito, pati mga foreigner na nagbabakasyon sa Pilipinas. Na talaga ng kagigil to. Plano pa naman sana kaming uuwi. Kaso lang, ayaw ko, kung hindi ito magpalit ng administrasyon, baka, di ba? So, nakakatakot. Kayong mga nasa Pilipinas na paalis pa lang, mag-iingat din kayo. Kasi ito, paalis pa lang ng Pilipinas to pamuntang Vietnam eh. Tapos, ayun, may tanimbala na naman. Kagigil, no? Grabe. Panoorin natin itong video ng News 5 para malaman natin. Maudlot ang bakasyon ng isang mag-ina sa Vietnam. Bago kasi sila makasakay ng eroplano, hinabol sila ng security at sinabing nakitaan ng bala ang bag na dala nila. Naabala na nga, tinawanan pa raw ng security ang galit ng mga biktima. Live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kumusta ang mag-ina at natuloy pa ba ang kanilang biyahe? Jester, nakarating naman sa Vietnam yung mag-ina nito ring Huwebes, no? At pero dahil nga sa trauma, tila ito na raw yung kanilang huling lipad matapos nga itong nangyaring insidente. Bala, saan dito bala? Wala naman. Pakiano mo po? Wait lang. Rosary. Halos ibulatlat na ng senior citizen na si Ruth Adel ang kanyang bag sa boarding area ng NAIA Terminal 3 nitong Huwebes. Matapos kasing makalagpas sa huling screening area, laking gulat nila ng anak na si Kai nang bigla silang sinundan ng 3 airport security officers. May dalang cellphone photo ang mga ito at sinabing may lamang bala umano ang bag ni Ruth. Pero matapos ang higit 5 minutong kalkalan, so hindi nga kami. Sa isang exclusive interview, sinabi ni Kai sa News 5 na nakasisiguro siyang hindi x-ray photo ng bag ng kanyang ina ang ipinakita ng mga security officer. Yung
susi, wala pong dala yung nasusi na parang Wala. susi ng motor yung Oo. nanay ko. Rosary din po, hindi po nakita dun sa scan. Napagtanto na raw ng mag-ina na nabibiktima na sila ng pambubudol sa loob ng paliparan. Sabi ko, baka tanimbala to. Tama, tanimbala na naman kayo, no? Sa ginanong ko na. Ngayon ako nakapagsalita ng gano'n kasi talagang galit na po ako eh. Sa huli, wala raw nakitang bala sa kanilang gamit. Walang ka-remorse ni after. Kumbaga po yung eksena pagka nagsasalita po kami, tinatawanan po kami. Ang malala makikitang nagtatawanan pa ang mga security officer na tila walang naabala o naperwisyo. Dekada na ang lumipas ng pumutok ang tanimbala scam sa NAIA, pero 2025 na tila on-board pa rin ang ganitong klase ng pambubudol. Ang siste sa ganitong modus, tataniman umano ng isang security personnel ng bala ng baril ang bagahe ng isang pasahero at saka hihinga ng pera kapalit ng kanilang pag-alis at record-free na pasaporte. Wala pang komento ang Office for Transportation Security tungkol sa insidente, pero pilit namin silang kinukunan ng panig. Nitong Webes lang din nanumpa si Undersecretary Arthur Bisnar bilang administrator ng OTS. Dito niya nabanggit na isa sa kanilang tututukan ang pagwawalis ng mga tiwali at abusado sa kanilang hanay. Just sir, kakakausap lang natin doon sa mag-ina, doon sa Vietnam, no? At kanilang sinabi na hindi nila titigilan itong tatlong security personnel dito sa airport hanggat hindi sila nabibigyan ng hustisya doon sa nangyaring aberya nitong nakaraang linggo at posible rin na magsampa sila ng kaso. Ang nakakabahala ngayon dito, Jester, ay yung ilan sa mga tao ng gobyerno na dapat makapagkatiwalaan nitong commuting public o nitong taong bayan pagdating sa transportasyon ay tila sila pa yung nagbibigay ng problema sa ating mga kapatid at sila rin yung dahilan kung bakit nawawalan na ng tiwala yung taong bayan sa sistema dito sa ating bansa. Yun yung balita ng News 5 ng News 5 channel sa Pilipinas. Tanimbala is back. Grabe, di ba? So, para lang mambibiktima na naman sila. Para mayroon na naman silang pagkakakitaan. Mambibiktima na naman sila ng mga biyahero. Grabe, di ba? Kaya ingat na lang tayo talaga. Kung maaari nga, balutin na naman natin, irarap natin yung mga bagahe natin. Balot na balot. Kasi, pag may tendency kasing siksikan nila ng bala yung mga gilid pag may mga bulsa. Doon nila yan nilalagay. Pero pag nakarap yung bag mo, talagang balot na balot. Dapat lahat. Pati nga dapat hand carry mo, babalutin mo na rin ng gano'n. Kasi, magugulat ka na lang, may bala na pala. Kita mo, ang ipinakita ng security officer, isang picture. Sa kanila hinabol yung mag-ina, yung nagbakasyon, na sinabing may bala di umano sa bag nila. Picture lang picture. Napicturean na yung bag nila. Tapos nung hinahalughog yung bag, wala silang nakitang bala. Diba? Maaring lang nila yon, yung video pinapakita na maaring sa kanila yon mismo ng mga officer, di ba? Tapos hahabulin yung isang biktima, sasabihin may bala sa bag nyo. Tapos siyempre pag natakot yon, doon na magkakaroon ng conversation o dadalhin nila doon sa opisina nila. Siyempre matakot, mapipilitang maglagay ng pera yung nabibiktima. Ganun yun eh. Maaring ganun eh. Kasi imagine picture, ba't di on the spot nung na-screen? Sa kanila sinabing, pina-stop na lang sana nila, may bala na ganito. Hindi yung hahabulin mo na papakita yung picture, di ba? Paano ka maniniwala? Okay, thank you.